Magandang gabi, Nel. Ano ang ilan sa mga naging bunga ng pakikipagpulong ni Pangulong Marcos sa mga leader ng ASEAN at ano ang kanyang sinabi tungkol kay VP Sara? Yes, Jun, para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi nasayang ang kanyang mensahe at pakikipag-usap dito sa Association of Southeast Asian Nations o dito sa ASEAN Summit. Sa press briefing ng Pangulo bago matapos ang ASEAN Summit, sinabi niya na may mga bansang nag-alok ng tulong sa Pilipinas ukol sa mga kinakaharap na hamon nito. Kabilang narito ang patuloy na pambubuli ng Beijing sa West Philippine Sea. It is always very useful because at some point there are many offers of help. And they say, if that is the problem, maybe we could do this. Maybe we could. Maybe our country can send vessels. Maybe we can have joint operations. Maybe we can have discussions. Maybe I can serve as an interlocutor. All of these offers, which would not come if we did not make our position clear. Tumanggi nang sabihin ng Pangulo kung ano-ano mga bansa ito dahil private conversation ito sa sidelines ng summit. Pero mahigit anya ito sa kalahati ng miyembro ng ASEAN. Kaya naman hindi sang-ayon ng Pangulo sa kritisismo na puro salita lamang ang ASEAN at walang nangyayaring aksyon sa mga issue lalo na sa usapin ng South China Sea. Well, I don't agree that this is just a talk shop. But even if it were, I'd rather be talking than watching conflict. So if the talking is keeping conflict away, then ASEAN will have achieved at least one of its most important purposes. Samantala, sinagot rin ni Pangulong Marcos ang issue kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Pangulo, nadismaya siya nang malamang sinabi ni VP Sara na hindi sila magkaibigan. That's a good question. I don't know anymore. I'm not quite sure I understand. I'm a little dismayed to hear that she doesn't think that we are friends. I always thought that we were, but maybe I was deceived. Ipinaliwanag rin ni PBBM kung bakit sa kauna-unahang pagkakataon ay hindi siya itinalagang caretaker ng bansa habang siya ay nasa Lao PDR para sa ASEAN Summit. Oh, because she's not part of the administration anymore. She's still in government, but she left the administration. So she's not part of the administration anymore. Jun, katatapos lamang nitong closing ceremony ng ASEAN Summit dito sa Lao PDR. At tapos na rin yung turnover ceremony ng chairmanship mula dito sa Lao ay ililipat na sa Malaysia para naman sa 2025 summit. At ngayong gabi, inaasahan na rin ang pagbalik dyan sa Pilipinas ni Pangulong Marcos at magbibigay din siya ng kanyang arrival speech ukol nga dito sa naging kabuuan ng kanyang pagdalo dito sa ASEAN. At yan din ang naging kabuuan ng ating pagtutok dito sa 3-day ASEAN Summit dito sa Lao PDR. June. Maraming salamat, Nel Marie Buhok.